Napabalikwas si Anika sa kanyang higaan. Pinagpapawisan ito ng malapot at nag-aaltambol ang kanyang dibdib dahil sa kaba. Hindi nito mawari kung bakit ganoon na lamang kasama ang kanyang naging panaginip. Umaalingaw sa kanyang utak ang mga katagang hindi niya maintindihan. Sa panaginip kasi nito ay may naririnig itong tila ba isang panalangin, ngunit hindi nito batid ang lengguwaheng ginagamit ng mga taong nakaluhod at bumibigkas ng mga katagang ito. Napasapu na lamang si Anika ng kanyang ulo dahil sa napanaginipan nitong hindi maganda. Naisip pa nga nitong siguro ay dapat na siyang magsimba. Napapabayaan na niya kasi iyon dahil laging abala sa pagtatrabaho. Hindi na muling natulog pa si Anika at nagpasya na lamang itong mag-ayos ng kanyang sarili. Naalala kasi nitong tambak ang kanyang trabaho sa opisina, kung kaya't naisipan niyang papasok na lamang siya ng maaga. Tapos na sa pag-aayos ng kanyang sarili ang dalaga at napagdesisyonan nitong lisanin na ang tinutuluyang apartment. Palabas na ng kanyang silid si Anika, subalit saglit itong napatigil. Napatingin ito sa kanyang kama na may nakadapong itim na paru-paro. Akmang lalapitan na sana niya ito, ngunit bigla na lamang itong lumipad. Hinayaan niya iyon at naglakad paalis ng kanyang apartment. Habang nasa trabaho si Anika ay may kakaiba itong pakiramdam. Nananakit ang kanyang mga kalamnan na parabang tinutusok-tusok ng matulis na bagay. Hindi ito makafocus sa kanyang pagtatrabaho dahil ramdam na ramdam niya ang panunuot na sakit sa buo niyang katawan. Uminom siya ng gamot, subalit hindi pa rin naiibsan ang kirot na kanyang dinadanas. Hindi na natagalan pa ng dalaga ang iniindang karamdaman, kung kaya't nagpa siya itong umuwi na sa kanyang apartment. Mabuti na lamang dahil pumayag ang kanyang boss nang makita ang pamumutla niya. Nang makarating si Anika sa kanyang apartment, ay hindi na ito nagbihis pa ng damit. Dumiretso na lamang ito ng higa sa kanyang kama sapagkat nagsisimula ng bumigat ang kanyang pakiramdam. Hindi na napigilan ng dalaga ang kanyang sarili at tuluyan na itong nakatulog. Nasa kalagitnaan ng pagtulog nito ang dalaga nang magsimula itong umungol. Ang tipo ng pag-ungol na nagpapahiwatig na ito ay nasasarapan. Napapakapit pa ito ng mahigpit sa kanyang kumot. Walang ano-ano ay napamulat na lamang siya. Napahawak si Anika sa kanyang dibdib habang inililibot ang tingin sa loob ng kanyang silid. May sumilay ng ngiti sa kanyang mga labi, subalit ilang sandali pa ay napalitan ng pagtataka. Biglang kumunot ang noo ng dalaga at napahimas na lamang ng kanyang sentido. Bakit ganoon na lamang ang aking panaginip? Hindi na maganda ito. Bulong pa niya sa sarili habang napapailing. Tinignan ni Anika ang kanyang relo at napagtantong gabi na ng mga oras na iyon. Dali-dali siyang napatayo sa kanyang kama at tinungo ang kusina ng kanyang apartment. Naramdaman itong medyo pumuti na ang kanyang pakiramdam, kung kaya nagluto na ito ng kanyang hapunan. Habang kumakain ay nasagi ng kanyang isipan
ang kanyang naging panaginip. Batid niyang hindi iyon ang unang pagkakataon na napanaginipan niya ang bagay na iyon. Naikwento na rin niya sa kanyang kaibigan sa trabaho ang mga bagay na nakikita niya sa kanyang panaginip. Sa tuwing ikukwento niya iyon ay napapansin niyang nakakadama siya ng pananakit ng katawan. Marahil iyon ang naging dahilan ng pananakit ng kanyang katawan dahil nagkwento ito sa kanyang kaibigan. Pilit mang isipin ni Anika kung ano ang maaaring dahilan ng kanyang panaginip ay wala itong mahagilap na ideya kung bakit. Tinapos na lamang ng dalaga ang kanyang pagkain at nagpa siya ng magpahingang muli. Sa paglapat ng kanyang likuran sa kanyang kama, ay agad naman itong nakatulog. Sa pagkakahimbing ng pagtulog ni Anika, ay ang pagsisimula na naman ng mga pag-ungol niya. Sa hindi malamang dahilan, ay bigla na lamang may dumapong itim na paru-paro sa noo nito. Hindi pa rin natigil sa pag-ungol si Anika at sa bawat ingay na ginagawa nito ay paisa-isang pagsulpot ng itim na mga paru-paro. Isang malakas na paghugot ng hininga ang ginawa ng dalaga bago nito imulat ang kanyang mga mata. Habol-habol na nito ang kanyang paghinga. Bakas sa mukha ni Anika ang takot nang makita ang mga itim na paru-parong lumilipad sa kanyang silid, kung kaya gumawa ito ng paraan para maitaboy ang mga iyon. Nanlumo ang dalaga dahil sa hindi na nito maintindihan ng mga nangyayari sa kanya. Ang mga nagiging panaginip niya. Hindi na nakatulog pa ito at naghintay na lamang hanggang sa sumikat ang araw. Nang pumasok ito sa kanyang trabaho ay agad nitong ikinuwento sa kaibigan ang muli niyang naging panaginip. Hindi naman makapaniwala ang kaibigan nito sa mga nangyayari kay Anika. Nakikinig lamang ito sa dalaga, subalit pinanindigan na rin ang balahibo sa katawan. Amen nostri mortis, ora in et nunc, peccatoribus nobis, pro ora Dei Mater, Maria Sancta, Iesus tui Beatrice, Ortus benedictus et, mulieribus into benedicta, tecum Dominus plena gratia, Maria Ave. Hindi man maintindihan ng kaibigan ni Anika ang mga katagang iyon, subalit nakadama ito ng takot. Pinagsabihan pa nito ang dalaga na huwag na muling banggitin ang mga katagang iyon dahil tila ba hindi maganda ang kahulugan. Napatawa pa si Anika sa sinabi nito at hindi na muling nakinig. Minsan pang inulit itong sabihin ang mga katagang iyon kasabay ng kanyang paghalakhak. Hindi lamang iyon ang huling beses na nangyari ang bagay na iyon kay Anika. Muli pang naulit ang naging panaginip ng dalaga. Isang gabi, nakatihaya sa kanyang kama si Anika at nagdadalawang isip na ipikit ang kanyang mga mata. Iba kasi ang pakiramdam niya ng gabing iyon. Subalit hindi nito nalabanan ang antok at tuluyan na itong nakatulog. Muli kasi niyang naramdaman ang pananakit ng kanyang mga kalamnan. Sa pagkakahimbing ng dalaga sa kanyang pagtulog, ay bigla na lamang dumilat ang kanyang mga mata. Agad siyang napabangon at napatingin sa kumpulan ng mga nakaluhod na tao sa nakabukas na pinto ng kanyang silid. Dahan-dahang bumaba siya sa kanyang kama at pinuntahan ang mga nasabing tao.
Sinikap ng dalaga na hindi makagawa ng ingay habang siya ay naglalakad. Hindi kasi nito gustong madistorbo ang pagdarasal ng mga nakaluhod na tao. Habang palapit ng palapit ang dalaga sa mga ito, ay klaro nitong naririnig ang kanilang mga pagdarasal. Wala namang maintindihan ang dalaga sa sinasabi ng mga ito. Tila ba isang makalumang lengguwahe ang ginagamit ng mga nasabing tao. Sa bawat paghakbang ng dalaga ay paunti-unting dumadapo ang mga itim na paru-paro sa kanyang katawan. Nakaramdam naman ng kakaibang ligaya ang dalaga, dahilan para mapaungol ito. Ramdam ni Anika ang panginginig ng kanyang katawan, hindi dahil sa takot o kaba, kung hindi dahil sa hindi maipaliwanag na sensasyong dulot ng mga itim na paru-parong dumadapo sa katawan niya. Hindi pa rin natitigil ang pagdadalangin ng mga taong nakaluhod. Sa bawat pagbigkas ng mga ito ng mga katagang hindi maintindihan, ay nadaragdagan ang sensasyong ibinibigay sa kanya ng mga itim na paru-paro. Hindi na nagawang maipagpatuloy ni Anika ang kanyang paglakad patungo sa mga nananalangin tao. Hinayaan na lamang niya ang kanyang sarili na bigyang kaligayahan ng mga paru-paro. Sa mga oras na iyon ay nagsisiksikan na ang mga paru-paro sa bawat parte ng kanyang katawan, hanggang sa ang dalawang mga mata na lamang niya ang hindi pa nadadapuan ng mga paru-paro. Ilang sandali pa ay tuluyan ang sinakop ng mga itim na insekto ang katawan ng dalaga. Mas lumakas pa ang pagbigkas ng mga tao sa mga katagang sinasabi nito. Walang ano-ano ay napalitan ng mga halakhak ang ingay sa kapaligiran. Kinabukasan ay pinuntahan ng kaibigan ni Anika ang apartment niya. Hindi na isara ng dalaga ang pinto ng kanyang tinutuluyan, kung kaya't nagtaka ang kaibigan niya. Hindi na ito kumatok at dumiretso na sa silid ng dalaga. Isang malakas na sigaw ang narinig sa loob ng apartment ni Anika. Agad itong tumawag ng pulis at ambulansya matapos itong makitang nakatihaya ang dalaga na puno ng itim na paru-paro ang katawan at hindi na humihinga. Marami ang nagtaka dahil sa pagkamatay ni Anika. Walang nakakaalam sa nangyari. Maging ang mga kapulisan ay nagtataka rin. Nagsiliparan ang mga itim na paru-paro palayo sa katawan ni Anika nang ilabas ito ng kanyang apartment. Sa labas ng tinutuluyan ay may matandang nagbibigkas ng mga katagang hindi maunawaan. Narinig iyon ng kaibigan ni Anika, kung kaya't napatingin ito sa matanda habang nakatakip ng bibig. Si Bereng Maria ay isa sa pinakakinakalaban at pinakakinatatakutan ng mga dyablo. Ang baliktad na pagbigkas ng panalangin Ave Maria sa wikang Latin ay nangangahulugang umaayon ka sa demonyo. Wika ng matanda habang papalapit sa kaibigan ni Anika. Marahil ay napansin ng dalaga ang mga titig niya sa kanya na tila ba naghihintay na magsalita ito.
Mga katagang binigkas niyo po kasi ang mga katagang binigkas ni Anika nang ikinikwento nito sa akin ang kanyang panaginip. May mga tao raw na pinapanalangin ang mga katagang iyan habang si Anika ay pinapalibutan ng mga itim na paru-paro. Nagbibigay ng abot langit na kaligayahan daw ang mga ito sa kanya. Litanya ng kaibigan ni Anika sa matanda. Napatingin naman ang matanda sa kaibigan ni Anika, sabay wikang, "Ipinaubaya ng iyong kaibigan ang sarili niya sa demonyo. Iyon ang paniniwala kapag napupuno ng itim na paru-paro ang katawan ng isang tao." Pagkasabing iyon ng matanda, ay pumurba ang makahulugang ngiti sa kanyang mga labi.